Sa baryo ng San Roque, ang mga ilaw ng poste sa kalsada ay tila mga multo sa dilim. Nag-iisa akong naglalakad, papunta sa munting barong-barong na tinatawag kong bahay. Ako si Elias, 14 na taon gulang, at sa kabila ng aking murang edad, batid kong wala akong mga magulang na mauuwian. Ang buhay ko ay tila isang libro na puno ng mga pahina ng kalungkutan at pag-asa, mga pahinang wala ni isang nakasulat na kwento ng tagumpay. Habang tinatahak ko ang makitid na daan, naramdaman ko ang malamig na hangin na humahampas sa aking pisngi, nagsisilbing paalala na ako'y nag-iisa. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi sa akin na tuloy-tuloy pa ring umaasa. Ang mga kwento ng matatanda sa baryo tungkol sa mga bayani at propesiya ay tila mga alingaw-ngaw na hindi ko maiwaksi sa aking isipan. Hindi ko alam kung ano ang mayroon sa mga salitang iyon na parang may hatak sa akin. Isang gabi, habang ako'y naglalakad pa uwi mula sa pag-aalaga ng mga baka ni Mang Tio, may napansin akong kakaiba. Sa gilid ng daan, sa ilalim ng anino ng isang malaking puno, may isang bagay na kumikislap. Lumapit ako at natagpuan ko ang isang aklat na tila napakaluma na. Ang kanyang pabalat ay gawa sa balat ng hayop at may mga ukit na hindi ko mawari. May kung anong puwersang nagtulak sa aking buksan ang aklat. Sa unang pahina, nabasa ko ang isang pangalang hindi ko inaasahan. Elias, ang nakasulat. Napalunok ako at hindi makapaniwala. Paanong ang pangalan ko ang nakaukit dito? Pinilit kong basahin pa ang mga susunod na pahina. Nagsasalaysay ito ng isang propesya tungkol sa isang batang ulila na magiging susi sa pagliligtas ng kanilang bayan mula sa isang paparating na panganib. Ang kanyang paglalakbay ay puno ng pagsubok at sakripisyo, ngunit siya'y magiging isang bayani sa mata ng kanyang mga kababayan. Nang bumalik ako sa aking ulirat, napagtanto kong hindi na ito pangkaraniwang gabi. May kung anong nagbago sa aking puso, isang pagnanasa. Natuklasin ang katotohanan sa likod ng aklat na ito. Ngunit paano ko gagawin iyon? Saan ako magsisimula? Sa aking paglalakad pa uwi, iniisip ko kung sino ang makakatulong sa akin. Wala akong ibang kilala, kundi si Aling Marta, ang matandang manggagamot sa baryo na sinasabi ng iba na may alam sa mga sinaunang kasulatan. Nagpasya akong pumunta sa kanyang kubo kinabukasan. Ngunit bago pa man sumapit ang umaga, may kakaibang nangyari. Isang liwanag ang pumatnubay sa akin mula sa labas ng aking bintana. Isang liwanag na hindi ko pa nakita kailanman. Nang sumilip ako, nakita ko ang isang anino ng tao na tila naghihintay. Agad akong nagtakip ng kumot sa aking ulo. Puso ko'y kumakabog sa takot. Sino siya? At ano ang kanyang sadya? Mula nang matuklasan ko ang propesya, tila nagbago ang lahat ng bagay sa paligid ko. Ang dati kong tahimik na mundo ay naging puno ng ingay at kaguluhan. Ang mga bulong ng hangin, ang sigaw ng mga ibon, ang lagaslas ng ilog, lahat ng ito ay tila may mensahe na hindi ko na kayang baliwalain. Ako si Elias, isang batang ulila na natuklasang may nakatakdang papel sa isang lumang kasulatan na matagal nang nakabaon sa alikabok at limot. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, pinili kong yakapin ang kapalaran. Sa tulong ni Mang Lito, ang matandang tagapag-alaga ng aklatan, unti-unti kong naiintindihan ang halaga ng aking misyon. Sabi niya, ang propesya ay hindi lang tungkol sa akin, kundi tungkol sa pagbabalik ng balanse sa mundo. May mga pahiwatig na nagsasabing magbabalik ang kadiliman at kailangan ng isang bayani upang pigilan ito. Ako raw ang sagot sa tawag na iyon. Isang umaga, habang abala ako sa pag-aaral ng mga sinaunang teksto, may napansin akong kakaiba sa isang pahina ng aklat. May mga simbolo na kumikislap sa ilalim ng araw. Mga simbolo na tila nag-aanyaya sa akin
na tuklasin ang kanilang kahulugan. Marahan kong hinaplos ang pahina at naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na umapaw mula rito. Parang may boses na umuusal mula sa loob ng aklat, isang boses na nag-uudyok sa akin na sundan ng mga simbolo at tuklasin ang kanilang sikreto. Sa kabila ng takot, nagpasya akong sundan ang mga palatandaan. Sinundan ko ang mga simbolo na nauwi sa isang lihim na daanan sa likod ng aklatan. Ang daanang ito ay tila matagal nang nakalimutan, puno ng alikabok at mga sapot ng gagamba. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman kong ito ang tamang landas. Ang daanan ay tila bumubulong sa akin, hinihimok akong magpatuloy sa kabila ng hirap at panganib. Nakarating ako sa isang maliit na silid na puno ng mga sinaunang kagamitan. Sa gitna nito, may isang altar na may nakapatong na espada. Ang espada ay tila kumikinang, mistulang may sariling buhay. Sa sandaling hinawakan ko ito, biglang bumukas ang aking isipan sa mga alaala ng nakaraan, mga alaala ng mga bayani na nauna sa akin ng kanilang mga sakripisyo at tagumpay. Nararamdaman ko ang bigat ng kanilang mga responsibilidad, pati na rin ang kanilang matinding pagnanasa na ipagpatuloy ang laban para sa katarungan. Biglang narinig ko ang yabag ng mga paa mula sa likuran ko. Napalingon ako at bumungad ang isang lalaki, may hawak na espada. Ang mga mata niya ay puno ng galit, tila nais akong pigilan sa aking misyon. "Elias," sabi niya, "hindi ikaw ang itinakda. Ang kapalaran mo ay hindi magtatapos sa tagumpay." Ang tono ng boses niya ay puno ng panunuya at sa sandaling iyon, ay naramdaman kong may mas malalim na dahilan ang kanyang pagdating. Nagkaroon kami ng matinding pag-uusap, tila naglalaban ang aming mga prinsipyo. Ang lalaking ito, na nagpakilalang si Damian, ay nagsasabing siya ang tunay na bayani ng propesiya. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, nararamdaman ko ang kanyang pag-alinlangan. Alam kong may lihim siyang itinatago, isang lihim na maaaring magbago sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Sa gitna ng aming pagtatalo, biglang kumislap ang espada sa aking kamay. Ang liwanag nito ay tila sumasalamin sa katotohanan na sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, ako ang itinakda. Ang liwanag ay pumuno sa silid, nagbukas ng isang portal na tila nag-aanyaya sa akin na sumulong. Tumalikod si Damian, nabigla sa nangyari, at sa isang iglap ay nawala siya sa aking paningin. Sa pagpasok ko sa portal, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa akin. Isang bagong mundo ang bumungad sa akin. Isang mundo na puno ng pag-asa at posibilidad. Ngunit sa likod ng mga magagandang tanawin, nararamdaman ko ang banta ng kadiliman na unti-unting lumalapit. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang tunay na kahulugan ng aking misyon. Hindi lamang ito tungkol sa pagkakaroon ng kapangyarihan, kundi tungkol sa paggamit ng kapangyarihan para sa kabutihan ng lahat. At sa kabila ng pag-alinlangan, pinili kong manindigan, hawak ang espada ng mga bayani. Ngunit isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano ang tunay na layunin ni Damian? At paano ko mapapanatili ang balanse sa mundong ito na puno ng misteryo at panganib? Sa paglalakbay kong ito, alam kong marami pang pagsubok ang darating. Ngunit sa kabila ng lahat, handa akong harapin ang tawag ng kapalaran at ipaglaban ang aking lugar sa aklat ng mga bayani. Ngunit alam kong hindi ito magiging madali. Ano ang susunod na hakbang? Ang kapalaran ay tila nagbubukas sa harap ko ng mga pintuan. Ngunit sa likod ng bawat pintuan ay may mga lihim na naghihintay na ipahayag. Sa kabila ng aking murang edad, alam kong hindi pangkaraniwan ang aking kapalaran. Ang mga araw sa hardin ni Lolo Isko ay hindi na kasing payapa ng dati. Mula nang malaman ko ang tungkol sa propesya, ang bawat pag-ihip ng hangin
at paggalaw ng mga dahon ay tila may dalang mensahe, isang tawag na hindi ko mawari. Sa kabila ng aking pagkabagabag, pakiramdam ko ay may mga mata na nagmamatsyag sa akin, mga mata na nag-aabang sa aking susunod na hakbang. Isang gabi, habang sinusubukan kong ipanatag ang aking isip, biglang sumalubong sa akin ang isang kakaibang bisita. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, isang matandang babae na may pagkasira ang damit ang pumasok sa aming maliit na kubo. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituin sa kalangitan, kumikinang sa misteryosong liwanag. Ikaw ang itinakda, sabi niya. Ang tinig niya'y puno ng autoridad at kaalaman. Ang iyong pangalan ay nakaukit sa aklat ng mga bayani, at ikaw ay haharap sa mga pagsubok na hindi mo pa naiisip. Hindi ko alam kung paano ko siya natanggap ng buong puso, ngunit tila may koneksyon kami na hindi ko maipaliwanag. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng kakaibang kapayapaan sa aking kalooban, at sa kabila ng kanyang mahiwagang anyo, naramdaman kong siya ay isang kaibigan. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Ang unang hakbang ay ang paglalakbay sa bundok ng silangan, sagot ng matanda. Doon mo makikita ang sagot sa iyong mga katanungan, ngunit mag-ingat sapagkat ang daan ay puno ng panganib at tukso. Kinabukasan, sinimulan kong ihanda ang aking sarili sa paglalakbay. Nagpaalam ako kay Lolo Isko na kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang lahat, ay sinusuportahan ang aking desisyon. Iingatan mo ang iyong sarili, anak, sabi niya habang iniaabot sa akin ang isang maliit na supot na puno ng mga tinapay at prutas. At tandaan mo, lagi kang may bahay na uuwian. Sa aking paglalakbay, natutunan kong magtiwala sa aking kakayahan. Dala ang aking maliit na supot, tinahak ko ang daan patungo sa bundok ng silangan. Ang mga puno sa paligid ay tila nagsasalita. Ang kanilang mga dahon ay kumakaway sa hangin, nag-uudyok sa akin na magpatuloy. Sa kabila ng hirap ng pag-akyat, ang bawat hakbang ay nagdulot sa akin ng bagong pag-asa at determinasyon. Ngunit hindi nagtagal, nakaramdam ako ng pagod at panghihina. Sa isang bahagi ng daan, napansin ko ang isang maliit na sapa. Naupo ako sa tabi nito, ininom ang malamig na tubig at nagmuni-muni. Sa mga sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang kakaibang nilalang. Isang batang lalaki, halos kaedad ko, ngunit may kakaibang anyo. Ang kanyang mga mata ay kulay pilak, ang kanyang buhok ay tila ginto sa liwanag ng araw. Ikaw ba ang itinakda? Tanong niya, ang tinig ay puno ng kuryosidad at pag-asam. Ako si Kael, ang tagapag-alaga ng bundok na ito. Narito ako upang tulungan ka sa iyong paglalakbay. Nagulat ako sa kanyang presensya, ngunit naramdaman ko agad ang kanyang kabutihan. Oo, ako nga, sagot ko. Puno ng pag-aalinlangan, ngunit may lakas ng loob. Ano ang susunod kong hakbang? Maraming pagsubok ang naghihintay sa iyo, sabi ni Kael. Ngunit lagi kang may kakampi. Ang iyong mga kaibigan ay nandito kahit hindi mo sila nakikita. Nagsimula kaming maglakbay ng magkasama. Sa kanyang gabay, nalampasan ko ang mga hadlang na akala ko'y imposible. Ang bundok ng silangan ay puno ng mga lihim. At habang kami naglalakad, unti-unti kong natutunan ang tungkol sa aking sarili. Ang aking takot ay napalitan ng tapang, at ang aking pag-aalinlangan ay napalitan ng tiwala. Ngunit sa isang bahagi ng daan, biglang nagbago ang lahat. Isang matinding bagyo ang dumating, at kami napilitang maghanap ng masisilungan. Sa aming pagtakas, biglang bumukas ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. At ako'y nahulog sa isang malalim na bangin. Ang huling nakita ko ay ang mga pilak na mata ni Kael, puno ng pag-aalala. Iyon ang huling bagay na naalala ko bago ako nawala ng malay. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko
ang malamig na hangin at ang mga bulong ng kalikasan. Hindi ko alam kung ako'y magigising pa, ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman kong may kakaibang lakas na bumabalot sa akin, isang misteryosong puwersa na hindi ko maipaliwanag. Sa gitna ng kawalan, isang boses ang umalingaw-ngaw. Bumangon ka, sapagkat ang iyong paglalakbay ay hindi pa nagtatapos. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti kong natutunan ang kahalagahan ng aking misyon. Ang tadhana ko ay nakaukit sa sinaunang aklat na natagpuan ni Mang Lino, ang matandang tagapag-alaga ng lumang silid-aklatan, kung saan ako unang nagpatago mula sa mga panganib sa labas. Ang aklat na ito ay nagsasalaysay ng isang propesya ukol sa isang batang ulila na magdadala ng kapayapaan sa lupain na sa kasalukuyan ay sinasalanta ng dilim. Ano ang iyong pangalan, bata? Tanong ni Mang Lino sa akin habang kami ay nag-uusap sa ilalim ng liwanag ng kandila. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan at pag-unawa na tila ba alam na niya ang pinagdaraanan ko. Ako po si Elias, sagot ko habang pinagmamasdan ng mga lumang pahina ng aklat na nakabukas sa mesa. Doon ko unang nakita ang nakaukit kong pangalan na sa hindi maipaliwanag na kadahilanan ay nagbibigay sa akin ng kakaibang pakiramdam ng pagkakakilanlan. Ano ang iyong nararamdaman tungkol sa iyong tadhana? Tanong niya muli habang pinupunasan ang kanyang salamin. Hindi lahat ay may kakayahang yakapin ang kanilang itinakdang landas. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, naramdaman ko ang pag-usbong ng determinasyon sa aking puso. Wala po akong ibang pagpipilian kundi ang yakapin ito, sagot ko ng may kaseryosohan. Kung ito ang paraan upang makamit ang kapayapaan, gagawin ko ang lahat. Hinawakan ni Mang Lino ang aking balikat nang mahigpit, isang tanda ng suporta at pag-unawa. Simulan mo ang iyong paglalakbay sa pamamagitan ko ng pag-unawa sa nakaraan, wika niya. May mga lihim na kailangang matuklasan at ikaw ang susi sa lahat ng ito. Sa mga sumunod na araw, nag-aral ako kasama si Mang Lino. Tinuruan niya ako ng kasaysayan, ng mga sinaunang paniniwala, at ng mga kakayahan na kinakailangan upang magtagumpay sa aking misyon. Natutunan ko ang tungkol sa mga bayani ng nakaraan, mga mandirigma na naglaan ng buhay para sa kapakanan ng marami. Ang kanilang mga kwento ay nagbigay sa akin ng inspirasyon at lakas upang harapin ang mga pagsubok na darating. Isang gabi, habang nakaupo kami sa ilalim ng mga bituin, ibinahagi ni Mang Lino ang kanyang karanasan bilang isang kabataan. Ako man ay minsang naniwala na mayroon akong mahalagang papel na ginagampanan, wika niya. Ngunit ang aking tadhana ay hindi ang maging bayani, kundi ang magbigay ng gabay sa mga tulad mo. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Kung siya ay nagtagumpay sa kanyang sariling landas, bakit hindi ko rin magawa? Habang patuloy ang aming pag-aaral, natuklasan ko ang isang lihim na lagusan sa likuran ng lumang silid-aklatan. Ang lagusan ay humahantong sa isang kuweba na puno ng mga sinaunang inskripsyon at misteryosong simbolo. Sa gitna ng kuweba, may isang altar na may nakaukit na mga palatandaan. Sa paglapit ko, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumalot sa akin. Elias, tawag ni Mang Lino mula sa likuran. Ang lugar na ito ay hindi bahagi ng propesya, ngunit maaring ito ang susi sa pag-unawa sa iyong misyon. Sa altar, may isang sinaunang inskripsyon na tila ba lumalabas sa aking isipan. Ang mga simbolo ay naglalarawan ng isang natatanging kapangyarihan na naipasa mula sa mga naunang bayani. Ang kapangyarihang ito ay ang susi upang magtagumpay sa laban sa kasamaan. Nang biglang pumasok sa isip ko ang isang tanong na hindi ko pa naisip dati. Mang Lino, paano kung ang kapangyarihang ito ay hindi para sa akin? Tanong ko habang pinagmamasdan ang altar.
Paano kung may ibang itinakdang mangyari? Ngumiti si Mang Lino, ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Ang propesiya ay hindi laging tiyak, wika niya. Ngunit ang iyong puso ang magtuturo sa iyo ng tamang daan. Sa sandaling iyon, narinig ko ang nagngangalit na paggalaw ng hangin sa labas ng kuweba. Ang mga anino ay umusbong mula sa dilim at ramdam ko ang kanilang presensya. Ang mga nilalang ito na mula sa kwento ng propesya ay tila ba nagbabantay sa altar na puno ng misteryo. Elias, kailangan mong magdesisyon, sabi ni Mang Lino habang unti-unting naglalaho ang kanyang anyo sa dilim. Ang oras ay hindi na pumapanig sa atin. Sa harap ng altar, naramdaman ko ang pag-usbong ng kapangyarihan sa aking mga kamay. Ang enerhiya mula sa inskripsyon ay tila ba nagtatangkang pumasok sa aking kaluluwa, ngunit may halong alinlangan sa aking puso. Sa sandaling iyon, nagdesisyon akong yakapin ang aking tadhana, ngunit may bahid ng takot sa kung anong maaring mangyari. Dito magsisimula ang aking pakikipagsapalaran. Pulong ko sa sarili ko habang bumabalot ang liwanag sa paligid. Ngunit sa likod ng aking isipan, isang tanong ang patuloy na bumabagabag. Ano ang kapalit ng kapangyarihang ito? Sa pagsapit ng umaga, natagpuan ko ang sarili kong nag-iisa sa gitna ng kuweba. Ang altar ay wala na at ang paligid ay tahimik. Sa kabila ng mga katanungan, alam kong isang bagong yugto ang aking haharapin. At sa kabila ng lahat, isa lamang ang tiyak. Ang aking pangalan ay nakaukit sa aklat ng bayani at ang aking misyon ay nagsisimula pa lamang. Ang pagdampi ng malamig na hangin ay tila mga daliri ng nakaraan na humahaplos sa aking balat habang naglalakad ako sa makipot na daan patungo sa kabundukan ng Luntian. Ang mga puno ng nara ay tila mga bantay na tahimik na nagmamasid sa aking paglalakbay. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na dala ng propesiya. Ako, si Ismael, ang batang ulila na itinakda upang tuparin ang isang kapalaran na hindi ko pinili. Nang dumating ako sa paanan ng bundok, sinalubong ako ng isang matandang lalaki na may hawak na baston na gawa sa kahoy na tila may buhay. Siya si Mang Damian, ang tagapag-alaga ng bundok, na matagal nang nag-aabang sa aking pagdating. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asang matagal nang nawala sa akin. Ismael, sabi niya, ang bundok na ito ay hindi lamang tahanan ng mga lihim ng propesya, kundi ng mga pagsubok na magpapalakas sa iyo. Tumango ako, bagaman ang puso ko'y puno ng kaba. Pumasok kami sa loob ng isang kuweba kung saan ang mga dingding ay puno ng ukit na kwento ng mga bayani mula sa nakaraan. Ang mga larawang iyon ay tila sumisigaw ng mga kwento ng tagumpay at pagkatalo, ng tapang at takot, ng pag-asa at kawalan. Sa gitna ng kuweba, may isang altar kung saan naroon ang isang sinaunang aklat. Sa sandaling hinawakan ko ito, naramdaman ko ang pagdaloy ng enerhiya sa aking mga ugat. Ang mga pahina ay tila buhay. Kumikislap sa bawat pag-ikot ng aking mga daliri. Dito, nakaukit ang aking pangalan. Isang tanda na ako nga ang itinakda. Ngunit sa likod ng mga sulat, may isang huling pahina na tila nagtatago ng isang lihim. Nang ibuklat ko ito, isang silahis ng liwanag ang lumabas. Sinundan ng isang boses na nagmumula sa kawalan. Ismael, wika ng boses, ang iyong kapalaran ay hindi lamang sa pagwawagi, kundi sa pag-unawa, sa tunay na kahulugan ng pagiging bayani. Bago ko pa man masagot, naramdaman ko ang pagyanig ng lupa. Sa gilid ng aking mata, nakita ko ang mga anino na gumagalaw, mga nilalang na gawa sa kadiliman, mga bantay ng propesya na nagbabantang hadlangan ang aking paglalakbay. Agad kong naramdaman ang takot na sumiksik sa aking dibdib. Mang Damian, sigaw ko, ngunit siya'y tila hinigop ng kadiliman, naglaho sa isang iglap.
Natagpuan ko ang aking sarili na nag-iisa, ngunit hindi ko piniling tumakas. Sa halip, hinugot ko ang espada na natutunan kong gamitin mula sa mga pagsasanay na binigay ni Mang Damian. Ang talim nito ay kumikinang sa liwanag ng aklat, isang simbolo ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Ang mga nilalang ay nagsimulang umusad patungo sa akin, ang kanilang mga matay naglalagablab sa poot. Sa bawat hakbang nila, nararamdaman ko ang tibok ng aking puso na bumibilis, ang takot na nagiging lakas. Sa sandaling iyon, naalala ko ang mga kwento ng mga bayani, ang kanilang tapang sa harap ng panganib, ang kanilang pag-asa sa kabila ng kadiliman. Humugot ako ng lakas mula sa mga kwento ng nakaraan, mula sa mga bayani na nakaukit sa aklat. Sa bawat galaw ng aking espada, naramdaman ko ang kapangyarihan ng mga nauna sa akin. Isa-isang bumagsak ang mga nilalang, naglaho sa hangin tulad ng mga usok na hinipan ng hangin. Ngunit sa likod ng kanilang pag-atras, isang figura ang lumitaw. Isang babaeng nakasuot ng balabal na puti. Ang kanyang mukha'y puno ng hiwaga. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang pamilyar na kirot. Ang kirot ng pagkawala. Ang kirot ng pag-asa. Ismael, sabi niya, ikaw ay hindi nag-iisa sa paglalakbay na ito. Sa kabila ng kanyang mga salita, naramdaman ko ang isang bahagi ng aking sarili na nagtanong, sino siya? Bakit siya narito? Sa likod ng kanyang mga mata, may isang sikreto na hindi ko maabot, isang lihim na tila nag-uugnay sa aming dalawa. Bago pa man ako makapagtanong, isang pagyanig muli ang naganap, mas malakas kaysa kanina. Ang kuweba'y nagsimulang gumuho. Ang mga batoy nagbagsakan sa lahat ng direksyon. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang kanyang kamay na humawak sa akin. Hinila ako patungo sa isang lagusan na hindi ko nakita kanina. Nandito na ang oras mo, Ismael, sabi ng babae, ngiti sa kanyang labi na puno ng pag-asa. Ngunit bago mo makamit ang iyong kapalaran, kailangan mong malaman ang katotohanan na at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang pag-asa na hindi ko inaasahan. Isang pag-asa na malapit nang magbago ng lahat. Sa likod ng bawat pagyugyog, sa likod ng bawat lihim, nararamdaman ko ang paglapit ng isang katotohanan na babago sa aking mundo. Sa mga sandaling iyon, alam ko, ang aking paglalakbay ay hindi pa tapos at ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Ang aking pangalan ay nakaukit sa aklat ng bayani, sa kabila ng matinding pagod na bumabalot sa aking katawan. Patuloy akong naglakbay sa kagubatan. Ang mga dahon ay tila bulong na nag-uudyok sa akin na magpatuloy, habang ang hangin ay nagbibigay ng malamig na haplos sa aking balat. Bawat hakbang ay tila may kaakibat na pangako, isang misteryosong kapalaran na nakaatang sa aking balikat. Ang propesya ay patuloy na umaalingaw sa aking isipan na ang aking pangarap at katotohanan ay nagtatagpo sa isang daang hindi ko palubos na nauunawaan. Sa bawat sulok ng kagubatan, may mga sinyales na tila nagtuturo sa akin sa tamang landas. Ang mga ibon ay nagliliparan sa ibabaw ko, tila mga bantay sa lakay na nagmamasid sa bawat galaw ko. Sa aking kaliwa, isang maliit na ilog ang dumadaloy. Ang tubig nito ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Sa kanan, ang mga puno ay tila bumubuo ng isang mahiwagang arko. Ang kanilang mga sanga ay nag-uugnay-ugnay na parang isang lihim na daan. Sa gitna ng aking paglalakbay, bigla akong nakaramdam ng kakaibang presensya. Isang malamig na hangin ang dumampi sa akin at ang paligid ay biglang naging tahimik. Ang aking puso ay tumibok ng mas mabilis. Tila umaawit ng babala. Hindi ko maipaliwanag, ngunit alam kong may ibang nilalang sa paligid. Hinugot ko ang aking maliit na espada mula sa aking tagiliran, handang ipagtanggol ang sarili sa anumang panganib
na maaaring sumalakay. Ang aking mga mata ay mabilis na nagmasid sa paligid. Ang aking pandinig ay nagbabalikwas sa bawat tunog. At doon, sa likod ng isang malaking puno, lumitaw ang isang figura. Isang matandang lalaking nakasuot ng maruming balabal. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa akin. Ang kanyang presensya ay hindi nagbigay ng takot, bagkus ay isang kakaibang kuryosidad. Ano ang iyong hanap, batang mandirigma? Tanong ng matanda. Ang kanyang tinig ay parang hangin na naglalaro sa mga dahon. Ako'y naglalakbay upang tuparin ang propesya. Tugon ko, hindi inaalis ang aking tingin sa kanya. Ang aking pangalan ay nakaukit sa aklat ng bayani. Ngumiti ang matanda, isang anggiti na puno ng misteryo at kaalaman. Ang propesiya ay isang gabay, ngunit ang tunay na kapalaran ay nasa iyong mga kamay. Sabi niya, habang binubuksan ang kanyang palad na may hawak na isang maliit na bato na kumikinang sa iba't ibang kulay. Ang bato na ito ay magbibigay liwanag sa iyong landas. Patuloy niyang sinabi. Ngunit tandaan, ang liwanag ay maaring magdulot ng anino. Kinuha ko ang bato mula sa kanyang palad at sa paghawak ko nito ay naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa akin. Ang kulay nito ay nagbago-bago mula sa malalim na asul hanggang sa mainit na pula. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng palaisipan sa aking isipan. Ano ang ibig niyang sabihin sa liwanag na magdudulot ng anino? Bago pa man ako makapagtanong, biglang naglaho ang matanda na para bang siya'y isang bahagi lamang ng hangin. Iniwan niya akong nag-iisa sa gitna ng kagubatan. Hawak ang bato, na tila isang susi sa lihim na kapalaran. Nagpatuloy ako sa aking paglalakbay. Ang bato ay nagbigay sa akin ng direksyon. Sa bawat hakbang, ang kagubatan ay tila nagbago. Ang mga puno ay naging mas matataas at ang mga dahon ay nagiging mas makapal. Ang paligid ay nagiging mas madilim. Ngunit ang bato ay patuloy na nagliliwanag. Nagbibigay liwanag sa aking landas hanggang sa marating ko ang isang malaking clearing kung saan naroroon ang isang sinaunang altar na gawa sa bato. Sa ibabaw nito ay isang aklat, ang aklat ng bayani, na tila inaantay ang aking pagdating. Tila nararamdaman ko ang tibok ng aking puso na umaangkop sa tibok ng kalikasan. Lumapit ako sa altar, ang bato ay nagliwanag ng mas maliwanag. Ngunit sa aking paglapit, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa akin. Ang aklat ng bayani ay hindi lamang isang aklat, kundi isang portal na naglalaman ng mga alaala, ng nakaraan at larawan ng hinaharap. At sa isang iglap, nakita ko ang aking sarili sa gitna ng isang labanan, mga mandirigma sa aking paligid, at isang halimaw na nagbabanta sa lahat ng aming mahal. Ang aking pangalan ay lumitaw sa pahina. Ngunit sa tabi nito ay may ibang pangalan na hindi ko inaasahan. Ang pangalan ng aking yumaong kapatid na matagal ko nang iniisip na wala na. Hindi ko maipaliwanag ang takot at pag-asa na nagsalubong sa aking dibdib. Ang propesya ay hindi lamang tungkol sa akin. Ang kapalaran ay hindi lamang isang solo na paglalakbay, ngunit isang mas malalim na ugnayan sa mga nawala at sa mga darating pa. Ang aking yumaong kapatid ay bahagi ng aking kwento at siya ay nag-aantay sa kabilang ibayo ng portal. At doon, sa gitna ng aking pag-iisip, narinig ko ang isang tinig na bumubulong mula sa likod ng portal. Halika, kapatid, ang ating paglalakbay ay hindi pa tapos. Sa pagdampi ng hangin at pagliwanag ng bato, alam kong ang aking kapalaran ay hindi nag-iisa. Ang propesya ay nagbigay daan sa isang bagong paglalakbay. At ang aming kwento ay magsisimula pa lamang. Ang mga kaganapan sa mga nakaraang araw ay tila isang panaginip. Ang simpleng buhay ko, na dati umiikot lamang sa paglalakad sa mga kalye ng bayan, pag-alaga sa mga hayop sa bukid, at pagtalon mula sa isang gawain
patungo sa iba pa, ay biglang nagbago. Ang mundo ko ay umikot ng mabilis at ako'y nahulog sa isang kalituhan na hindi ko pa nararanasan dati. Ang mga pahiwatig ng isang propesya, ang mga bulong ng mga tao, at ang bigat ng responsibilidad na tila nakaatang sa akin ay nagbigay ng kakaibang damdamin, isang halo ng takot at pananabik. Sa araw na ito, nakatayo ako sa harap ng isang matandang aklatan. Ang mga pader nito ay gawa sa lumang kahoy at bato na tila may mga kwento rin na nais ikwento. Ang mga aklat na nasa loob ay hindi na mabilang at ang kanilang mga pahina ay tila naglalaman ng daang taon ng kasaysayan, ng mga pangarap at ng mga kapalaran. Hindi ko alam kung bakit ako narito, pero isang bagay sa loob ko ang nag-uudyok na pumasok. Pagpasok ko sa loob, isang kakaibang liwanag ang bumati sa akin. Ang liwanag na iyon ay nagmumula sa isang aklat na nakalagay sa altar sa gitna ng silid. Ang aklat ay tila nakaukit sa ginto at sa ibabaw nito ay may mga simbolo na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung paano, pero alam ko na iyon ang aklat ng bayani. Ang aklat na nagsasabi ng kapalaran ng mga itinakda. Lumapit ako sa aklat na tila may magnet na humihila sa akin. Ang bawat hakbang ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko, at ang bawat hakbang ay parang isang hakbang patungo sa hindi maiiwasang tadhana. Nang malapit na ako, bumukas ang aklat ng mag-isa at ang mga pahina nito ay nagpakita ng mga imahe ng mga bayani mula sa nakaraan, mga kwento ng kagitingan, sakripisyo at tagumpay. Ngunit ang huli at pinakamahalagang pahina ay blangko, maliban sa isang pangalan na nakaukit sa gitna. Ang pangalan ay pamilyar. Ako iyon. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero ang pangalan ko ay nandoon, nakaukit sa pahina ng aklat ng bayahani. Ang damdamin ng pagkagulat at hindi makapaniwala ay bumalot sa akin. Paano ang isang batang ulila na hindi kilala sa mundo ay magiging bahagi ng isang dakilang propesya? Habang nakatitig ako sa sarili kong pangalan, naramdaman ko ang presensya ng isang tao sa likod ko. Paglingon ko, nakita ko ang isang matandang lalaki na nakasuot ng robe na tila nababalot ng mga bituin. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at misteryo. "Ikaw na nga ang itinakda," sabi niya sa mababang tinig na tila bumalot sa buong silid. Ngunit hindi ito ang katapusan, kundi simula pa lamang. Ang landas mo ay puno ng mga pagsubok, at ang tunay na kalaban ay hindi pa lumilitaw. Tila may gustong itanong ang aking labi, ngunit ang mga salita ay hindi lumabas. Masyadong maraming tanong, masyadong maraming misteryo. Ngunit bago ko pa man mabuksan ang bibig ko, bigla siyang nawala, na para bang usok na naglaho sa hangin. Sa kanyang iniwan, isang bagay ang lumiwanag sa likod ng aklat. Isang piraso ng papel na may nakasulat na mapa. Ang mapa ay nagpapakita ng isang daan patungo sa isang lugar na hindi ko pa nakikita. Isang lugar na tila puno ng mga anino at liwanag. Habang hawak ko ang papel, naramdaman ko ang isang panginginig sa aking kamay. Ang mapa ay buhay, gumagalaw, at nagpapakita ng mga landas na nagbabago. Ang tinig ng matanda ay pumailan lang sa hangin, na para bang isang bulong na hindi ko mawari. Ang landas mo ay misteryo, ngunit ang iyong kapalaran ay nasa iyong mga kamay. Pumili ka dahil ang iyong desisyon ay magdadala sa iyo sa daan ng kasaysayan. Hindi ko alam kung paano ko susundin ang mapa, pero alam ko na kailangan kong tuklasin ang daang ito. Ang daang ito ang maghahatid sa akin sa katotohanan ng aking pagkatao, sa tunay na kahulugan ng aking pangalan na nakaukit sa aklat ng mga bayani. Sa huli, ang desisyon ko ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga tao na nakabitin ang kapalaran sa aking mga kamay. Ang mundo ay puno ng mga hindi maipaliwanag na bagay, at ang aking paglalakbay ay nagsisimula pa lamang.
Ngunit ang tunay na tanong ay, ano ang naghihintay sa akin sa dulo ng daang ito? Sa paglalakbay ko patungo sa bayan ng Luntian, kung saan sinasabing naroroon ang mahiwagang aklat, na naglalaman ng pangalan ng mga bayani, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano nga ba ang aking kapalaran. Sa bawat hakbang ko, tila mas lalong bumibigat ang aking damdamin, ngunit mas lalo rin akong nabubuhayan ng loob sa kabila ng lahat. Sa kabila ng aking pagiging ulila, may bahagi sa akin na nagsasabing hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Habang ako'y nasa kalagitnaan ng kagubatan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Agad kong hinanap ang pinakamatibay na puno na maaaring pagtaguan. Nang makahanap ako ng silungan, hindi ko maiwasang maalala ang mga kwento ni Lolo Ben bago siya pumanaw. Madalas niyang ikwento ang tungkol sa mga bayani ng nakaraan na sa kabila ng mga pagsubok ay nagtagumpay at naging inspirasyon sa iba. Ikaw, Apo, balang araw ay magiging isa ring bayani. Madalas niyang sinasabi. Noon ay palagi ko itong itinuturing na simpleng pang-aaliw lamang. Ngunit ngayon ay tila may kahulugan ito. Nagpatuloy ako sa paglalakbay, pagkatila na wala na ang ulan at ang araw ay muling sumilip. Sa aking paglalakad, nakasalubong ko ang isang matandang lalaki na may daladalang mabibigat na kariton. Tila ikaw ay may hinahanap, sabi niya habang nakangiti. Ako si Mang Cardo, at baka sakaling makatulong ako sa iyo. Ikinuwento ko sa kanya ang aking pakay sa bayan ng Luntian at ang aking hangaring makita ang aklat ng mga bayani. Nagulat ako nang bigla siyang natawa. Ang aklat na iyan. Maraming taon ko nang naririnig ang tungkol diyan. Maraming nagsasabing ito'y alamat lamang, ngunit para sa iyo, mukhang ito'y totoo, sabi niya. Habang tinitignan ako mula ulo hanggang paa. Sa hindi malamang dahilan, nagpasya akong magtiwala kay Mang Cardo. Kasama ko siyang naglakbay patungo sa bayan at sa daan ay marami akong natutunan mula sa kanya tungkol sa iba't ibang mga bayani at ang kanilang mga sakripisyo. Ngunit may isang kwento na talagang nagmarka sa akin, ang tungkol sa isang bayani na nagtaglay ng mahiwagang palasong may kakayahang bumago ng tadhana. Ngunit, dagdag ni Mang Cardo, ang palasong iyon ay nawala, kasabay ng pagkawala ng bayani. Dumating kami sa bayan ng Luntian habang papalubog na ang araw. Ang liwanag ng dapit hapon ay nagbigay ng kakaibang ganda at kapayapaan sa lugar. Ipinakita sa akin ni Mang Cardo ang daan patungo sa gusaling sinasabing nagtatago ng aklat. Nasa loob ng lumang simbahan ang aklat, sabi niya. Ngunit mag-ingat ka, hindi lahat ng naghahanap nito ay may mabuting intensyon. Habang papalapit ako sa simbahan, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Ang mga pinto nito ay may kalawang na at tila matagal nang walang bumibisita. Pumasok ako at naglakad sa gitnang pasilyo. Sa dulo nito ay may isang altar at sa ibabaw ng altar ay naroon ang isang lumang aklat na natatakpan ng alikabok. Lumapit ako at dahan-dahang kinuha ito. Habang binubuksan ko ang mga pahina, may naramdaman akong kakaibang enerhiya na bumalot sa akin. Isa-isa kong sinuri ang mga pangalan, at sa bawat pangalan ay may kasamang kwento ng kanilang kabayanihan. Nang sa wakas ay dumating ako sa pahinang tila nag-aantay sa akin, hindi ko maiwasang mapaluha. Naroroon ang aking pangalan, ngunit bago ko pa man lubos na maunawaan ang lahat, biglang bumukas ang pinto ng simbahan. Isang grupo ng mga taong may kakaibang kasuotan ang pumasok, at sa kanilang gitna ay isang lalaking may hawak na palaso. Matagal ka naming hinanap, sabi ng lalaki, habang ang kanyang mga mata ay punong-puno ng determinasyon. Ikaw ang itinakda, ngunit hindi mo pa alam ang buong kwento.
Sa mga sandaling yon, napagtanto kong hindi pa tapos ang aking kwento. Ang palasong nabanggit ni Mang Cardo ay tila nasa kamay ng lalaking ito. At sa kabila ng takot na nararamdaman ko, naroroon din ang pagkasabik na malaman ang kabuuan ng aking tadhana. Ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng aking pangalan sa aklat ng mga bayani? At paano ko haharapin ang bagong paglalakbay na ito? Mula sa pagkamangha ng aking pagkakatuklas na ang aking pangalan ay nakaukit sa aklat ng mga bayani, nagpatuloy ako sa aking pakikipagsapalaran. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na dala ng propesya. Hindi ko pa rin lubos maisip kung paano ang isang batang ulila na gaya ko ay magiging mahalaga sa kapalaran ng mundo. Ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan, may kakaibang lakas na nagsimula. Nang bumalot sa aking pagkatao, sa aking paglalakbay, nakilala ko si Kael, isang mandirigmang bihasa sa espada na may karanasan sa pakikidigma. Siya ang nagsilbing kapano-pasilbing gabay at tagapagturo ko sa mga kasanayan na kinakailangan upang mapanindigan ang aking papel bilang isang bayani. Sa kanya ko natutunan ang kahalagahan ng disiplina at tapang, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi sa aking kalooban. Ang pagiging bayani ay hindi nasusukat sa lakas ng iyong braso. Paalala ni Kael sa akin habang kami nagpapraktis sa gilid ng isang ilog. Ito'y nasa tibay ng iyong puso. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti kong nararamdaman ang pagbabago sa aking sarili. Dati, ako'y isang batang takot at puno ng alinlangan. Ngayon, ako'y nagiging mas matatag, mas determinado. Subalit sa likod ng lahat ng ito, ang misteryo ng propesya ay nananatiling isang palaisipan. Sino ba ang nag-ukit ng aking pangalan sa aklat? Bakit ako? Ano ang mas malalim na layunin ng lahat ng ito? Isang gabi, habang kami ni Kael ay nakaupo sa paligid ng apoy, nagtanong siya tungkol sa aking nakaraan. Ano ang natatandaan mo sa iyong mga magulang? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Halos wala akong maalala. Ang aking mga alaala sa kanila ay tila mga anino na lumilipad sa hangin, hindi nahahawakan. Wala akong gaanong natatandaan. Sagot ko, sila'y nawala sa akin noong ako'y napakabata pa. Ngunit sa kabila ng kawalan ng mga alaala, may isang imahe na paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Isang simbolo na nakaukit sa isang piraso ng kahoy. Hindi ko alam kung ano ang kahulugan nito o kung bakit ito mahalaga. Ngunit sa tuwing naiisip ko ito, may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin. Parang may bahagi ng aking nakaraan na pilit na nagpaparamdam. Naputol ang aming pag-uusap nang biglang may narinig kaming kaluskos mula sa kakahuyan. Tumayo kami, handa sa anumang banta. Mula sa dilim, lumitaw ang isang matandang babae. Ang kanyang mukha ay nababalot ng misteryo. Ikaw ang batang ipinanganak sa ilalim ng bituin ng propesya. Sabi niya, ang kanyang tinig ay parang hangin na bumubulong sa gabi. Nagulat ako sa kanyang mga salita. Paano mo nalalaman ang tungkol sa akin? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng pagtataka. Ngumiti siya sa akin, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito, sagot niya. Ako ang nag-ukit ng iyong pangalan sa aklat ng mga bayani. Ang kanyang revelasyon ay nagdulot ng kakaibang kilabot sa aking katawan. Paano siya naging bahagi ng lahat ng ito? Ano ang kanyang koneksyon sa propesiya? Ang simbolo na nasa iyong alaala, patuloy niya, ay tanda ng iyong tunay na pagkatao. Ikaw ay may dugong nag-aalab sa loob ng iyong mga ugat, isang lahing matagal nang nawala. Dot Sauhain. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga salita. Ngunit naramdaman ko ang bigat ng katotohanan na dala nito. Ang aking pagkatao ay mas malalim kaysa sa aking inakala.
Ang aking kapalaran ay hindi lamang bunga ng pagkakataon. Ito'y bahagi ng isang mas malawak na plano. Ngunit kailangan mong mag-ingat, babala niya. Ang kanyang tinig ay naging mas seryoso. Ang mga puwersa na humahadlang sa iyong pag-iisa ay nagsisimulang kumilos. Hindi ka ligtas. Bago ko pa man masundan ang kanyang mga sinasabi, isang matinding hangin ang biglang dumaan at ang matandang babae ay naglaho na parang bulang. Naiwan kaming dalawa ni Kael. Ang aming mga isip ay puno ng tanong at pag-aalala. Ano ang tunay na kahulugan ng propesya? Sino ang mga puwersa na humahadlang sa akin? Ang aking puso ay puno ng takot at pag-asa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam ko na ang aking paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Habang nakatingin ako sa mga bituin sa langit, naramdaman ko ang isang bagong pag-asa na bumabalot sa akin. Sa kabila ng mga panganib na nag-aabang, ang aking kapalaran ay nakaukit na sa aklat ng mga bayani. At sa aking puso, alam kong kailangan kong matuklasan ang lihim ng aking pagkatao at ang kahulugan ng simbolo na paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin, ang init ng aking damdamin ay tila walang kapantay. Nagsimula ang araw sa karaniwang katahimikan ng aming maliit na bayan. Ngunit alam kong may kakaibang mangyayari. Ang mga mata ng mga tao ay tila may nagtatanong at ang kanilang mga bulong ay umabot sa aking pandinig. Sila ay nag-aabang. Hindi ko alam kung ano ang kanilang inaasahan, ngunit alam kong may kinalaman ito sa akin. Mula nang matuklasan ko ang propesya tungkol sa isang batang ulila na magiging bayani, hindi na nagkaroon ng pahinga ang aking isip. Ako ba ang batang iyon? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na gumugulo sa akin, lalo na't ang mga senyales ay tila nagpapatunay sa aking hinala. Ngunit paano kung mali ako? Paano kung ang lahat ng ito ay isang pagkakamali lamang? Habang naglalakad ako patungo sa kagubatan, kung saan madalas kong hanapin ang katahimikan, naramdaman kong may kakaiba sa paligid. Ang mga puno ay tila nag-uusap sa kanilang pagkaluskos at ang mga ibon ay tila may mensahe sa kanilang pag-awit. Habang papalapit ako sa pusod ng kagubatan, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya. Parang may nagmamasid. Biglang lumitaw si Lolo Tazio, ang matandang tagapangalaga ng bayan, mula sa likod ng isang malaking puno. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at mga lihim na tila matagal nang nakatago. "Nandito ka na," sabi niya. Ang kanyang tinig ay may halong pagkasabik at pag-aalala. "Lolo, ano po ang nangyayari?" Tanong ko habang ang kaba ay nagsisimulang pumintig sa aking dibdib. "Mayroong mga bagay na kailangan mong malaman, anak," sagot niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Ang propesiyang iyon, ang tungkol sa batang ulila, ay hindi lamang isang kwento. Ikaw ang batang iyon. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Parang biglang bumagal ang oras at ang paligid ay tila naglaho. "Paano po ninyo nasabi, Lolo?" Tanong ko. Ang aking tinig ay puno ng pag-alinlangan. "Iningatan namin ang aklat ng propesiya sa loob ng maraming taon at sa wakas ay nakita namin ang mga palatandaan, ang iyong kaarawan, ang marka sa likod ng iyong palad, at ang iyong kakayahang makiramdam ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Lahat ng ito ay nasa aklat. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Ang takot at excitement ay nagsimula nang maghalo sa aking dibdib. Ngunit Lolo, paano ako magiging bayani? Wala akong kapangyarihan. Wala akong alam sa pakikipaglaban. Ang pagiging bayani ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan o kakayahan sa pakikipaglaban. Ito ay tungkol sa puso, sa tapang na harapin ang mga pagsubok na darating. Ang iyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang at marami kang matutunan.
Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng bagong pag-asa. Sa kabila ng aking mga pag-alinlangan, alam kong may landas na dapat akong tahakin. Ngunit bago ko pa man maituloy ang aking mga tanong, naramdaman namin ang kakaibang pagyanig sa lupa. Ang mga ibon ay biglang nagliparan, at ang mga puno ay tila umungol sa takot. Lolo, ano po iyon? Tanong ko, habang ang aking puso ay bumilis ang tibok. Ang oras ng panganib ay dumating na. Sagot ni Lolo Tasio, ang kanyang tinig ay puno ng pangamba. Kailangan mong maghanda, anak. Ang mga nilalang mula sa kadiliman ay nagsisimula ng gumising. Bago ko pa man maintindihan ang kanyang sinabi, lumitaw sa harap namin ang isang nilalang na tila galing sa ibang mundo. Ang kanyang mga mata ay pula at ang kanyang katawan ay nababalutan ng itim na usok. Ito ang nilalang na nasa propesya, ang halimaw na maghahatid ng kadiliman sa aming bayan. Anak, tumakbo ka! Sigaw ni Lolo Tazio, ngunit hindi ako makagalaw. Ang takot ay tila umipit sa aking mga paa at ang aking utak ay parang nawala sa kawalan. Ngunit sa kabila ng takot, naramdaman ko ang kakaibang lakas sa loob ko. Ang init na tila nagmumula sa aking puso ay unti-unting lumaganap sa aking katawan. Ang aking mga kamay ay nagsimulang magliwanag at ang marka sa likod ng aking palad ay nagningning. Napatingin sa akin ang halimaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkagulat. Alam kong may kapangyarihan sa loob ko na dapat kong tuklasin. Ngunit paano? Ano ang dapat kong gawin? Sa gitna ng pagkalito at takot, biglang lumitaw ang isang misteryosong figura mula sa likod ng mga puno. Isang batang babae na may hawak na mahiwagang espada. Ang kanyang presensya ay tila nagbigay ng pag-asa sa akin. Ngunit sino siya? At paano siya nakarating dito? Hindi ka nag-iisa, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng tiwala. Ako ang iyong tagapangalaga at magkasama nating haharapin ang kadiliman. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng lakas na tila matagal ko nang hinahanap. Ngunit sa kabila ng bagong pag-asa, alam kong ang labanang ito ay magiging matindi. Sino ang batang babaeng ito at paano niya ako matutulungan? Ang misteryo ng aking kapalaran ay nagsisimula nang lumutang sa ibabaw ng katotohanan at ang aking paglalakbay ay kanyang sinimulan. Sa kabila ng malamlam na liwanag ng buwan, ang matandang aklatan ay tila nagmistulang isang palasyo ng mga alaala. Ang mga lumang aklat ay nagliliwanag sa kanilang sariling paraan, nagsasalita ng mga kwento ng mga bayani at alamat na nagdaan. Kabilang sa mga ito, isang aklat ang bumihag sa aking pansin, ang aklat na nagtataglay ng aking pangalan. Sa bawat pahina ay tila kumikislap ang mga letra at ang mga salitang nakaukit ay tila may buhay. Ang propesya ay matagal nang inukit sa kasaysayan at ako, isang batang ulila, ang itinakdang magbigay buhay dito. Sa kabila ng kawalan, natagpuan ko ang aking sarili sa gitna ng isang paglalakbay na puno ng mga pagsubok at pakikipagsapalaran. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa aking mga balikat. Hindi ko lamang dala ang aking sariling kapalaran, kundi pati na rin ang kinabukasan ng aming bayan. Sa aking mga paglalakbay, nakilala ko ang iba't ibang nilalang, mga tagapangalaga ng kagubatan, mga espiritu ng kalikasan, at mga mandirigma na naniniwalang ang kanilang tadhana ay nakaugnay sa akin. Sila ang nagbigay ng lakas, nagbigay ng pag-asa, at nagpatibay sa aking paniniwala na ang aking paglalakbay ay hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa lahat. Ngunit sa kabila ng kanilang suporta, alam kong ang huling pagsubok ay akin lamang dapat harapin. Sa aklatan, natuklasan ko ang isang lihim na daan patungo sa isang sinaunang kuweba. Ang kuweba na ito ay nagsisilbing taguan ng kapangyarihan at karunungan
na mga nauna sa akin. Ang mga dingding nito ay puno ng mga ukit at simbolo na tila mga mata na nakamasid, nag-aabang sa aking pagdating. Sa gitna ng kuweba, isang altar ang nakatayo at sa ibabaw nito ay isang mahiwagang espadang kumikinang sa dilim. Sa sandaling hawakan ko ang espada, naramdaman ko ang pagdaloy ng kapangyarihan sa aking mga ugat. Ang kapangyarihang ito ay may dalawang mukha. Isang puwersa ng liwanag na maaaring magligtas at isang anino ng kadiliman na maaaring bumihag. Naramdaman ko ang pangamba. Ang propesya ay nagsasabing, ang itinakdang bayani ay may kakayahang talunin ang kadiliman, ngunit sa kanyang puso ay naroon din ang posibilidad ng pagkapuksa. Sa likod ng altar, isang portal ang biglang bumukas, naglalabas ng malamig na hangin na tila mga boses na bumubulong sa akin. Ang hangin ay nagdadala ng mga alaala ng mga naunang bayani, kanilang mga tagumpay at pagkatalo. Sa kabila ng takot na nararamdaman ko, alam kong oras na para harapin ang huling pagsubok, ang labanan sa pagitan ng liwanag at kadiliman na nakatakdang maganap. Lumapit ako sa portal, hawak ang espadang puno ng kapangyarihan. Sa pagpasok, nakarating ako sa isang mundo na walang kulay, isang lugar kung saan ang liwanag at kadiliman ay nag-aagawan sa kapangyarihan. Sa harap ko, isang nilalang ang lumitaw, ang embodiment ng kadiliman na matagal ko nang naramdaman, ngunit hindi ko pa nakikita. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at puot, ngunit sa kabila ng kanyang anyo ay may isang bagay na nag-uudyok sa akin na makipag-usap. Bakit mo pinili ang landas ng kadiliman? Tanong ko. Ang tinig ko ay puno ng tapang, kahit na ang puso ko ay nanginginig. Ang kadiliman ay hindi isang pagpili, sagot niya. Ang kanyang tinig ay tila isang bulong sa hangin. Ito ay isang resulta ng kawalan ng pag-asa, ng mga pangarap na hindi natupad. Sa kanyang mga salita, nakita ko ang aking sarili. Ako rin ay nabuhay sa kawalan, sa pag-asang minsan ay tila hindi maabot. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, natutunan kong may liwanag na nagmumula sa pag-asa, sa paniniwala na ang bawat hakbang ay patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Sa sandaling iyon, naunawaan ko ang tunay na kahulugan ng aking paglalakbay. Hindi ito tungkol sa pagtalo sa kadiliman, kundi sa pagtanggap na ang liwanag at kadiliman ay bahagi ng isang siklo, isang balanse na dapat panatilihin. Sa aking pag-unawa, lumapit ako sa nilalang ng kadiliman at inalok ang espada. Ang kapangyarihan ay nasa pagpili, hindi sa laban. Ngunit sa aking pag-abot, isang nakagugulat na pangyayari ang naganap. Ang espadang aking hawak ay biglang naglaho. Sa halip ay naging isang liwanag na bumalot sa akin at sa nilalang. Sa kabila ng aming pagkakaiba, naramdaman ko ang pagkakaisa. Ang propesya na nagsasabing ang bayani ay hindi lamang ang magtatagumpay sa labanan, kundi ang magdadala ng pagbabago sa mundo. Ngunit sa likod ng liwanag, isang anino ang umusbong, isang pahiwatig ng isang bagong pagsubok na darating, isang hamon na hindi ko inaasahan. Sa kabila ng tagumpay, alam kong ang paglalakbay ay hindi patapos, at ang aking pangalan ay muling susubukin sa aklat ng mga bayani.